praise you, Jesus. Hallelujah. I will praise you till I die. El Shaddai. Hallelujah. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos naming Ama, muli araw na ito, araw ng Lunes, kung saan patuloy po pa rin kami sa pagpupuri, pagpapasalamat sa iyong walang hanggang kabutihan. Pagpalain mo, Lord, ang Monday Group. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga patuloy na nagmimithi na makasunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang iyong lingkod ng daluyan ng iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang lahat ng mga kapatid ko na dito ngayon sa simbahang itinakda mo kung saan katagpuin mo yung mga anak sa St. Joseph Parish Church. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang kabuuan ng fellowship nito sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin, purihin si Yahweh, El Shaddai. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay nakitulong, aming lakas sa pag-asa. Our reading taken from the book of Proverbs 12:17 up to 18. Ganito ang sinasabi, when you tell the truth, justice is done, but lies lead to injustice. Truthless word can wound us deeply as any swords, but wisely spoken words can heal. Sapagkat ang pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilika ng kapahamakan. Amen. Ang salitang walang taros ay sumusugat sa damdamin. Ngunit ang magandang salita, sakit ng loob, ay gumagaling. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Kaya sinasabi ka na, walk, 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 walk in the light. Walk, walk, walk in the light. Yung mga lumalakad sa liwanag, yun yung mga taong nabubuhay sa katotohanan. Amen? Purihin natin si El Shaddai. Ikaw ang magmahal o ikaw ang mahalin? Ikaw mamimili niyan eh. Oh. Sabi niya, pwede ba yun? Hindi. Pinapipili nga kita eh. Masarap ang magmahal kaysa ikaw ang mahalin. Amen? Pangalawa, alin ang maganda, sister? Ang magpatawad o hindi magpatawad? O kaya huwag ka magtanim ng sama ng loob sa puso mo. Para mawala yung sama ng loob at galit sa puso mo, ito ang gagawin mo, sister, brother. Masarap ang mag-unawa kaysa ikaw ang unawain. Yung magandang salita ay nagpapagaling ng loob. Amen po ba? O yan. So, dito na tayo sa topic natin.
Ulitin ko, sa ating binasa, ang bigyan natin ng aral, yung pong verse 17. Ha? Yung pong, when you tell the truth, justice is done. And verse 17, the Bible verse that aligns with the concept, that truth achieves justice. No? That truth achieves justice. In Proverbs 12:17, which state, when you tell the truth, justice is done. Amen. But lies lead to injustice. And the Good News Bible, this verse highlights the connection between honesty and establishment of what is right. What is right. Contrasting it with the negative consequences of falsehood and deceit. Tandaan ninyo, mga kapatid, yung pong connection between honesty. Ang taong honest, hindi siya pwede magsinungaling. Kasi magpinsan yan. yung justice, truth. Yung truth saka honest, magpinsan yan. Hindi ka pwedeng maging totoo kung hindi ka tapat. Amen? May sinasabi ng iba, alam mo ang pinakamagandang pamantayan sa buhay? Honesty. Best policy. Amen? Kung nagkamali ka sa boyfriend mo, sa asawa mo, sabi mo totoo. Pag ano yung tanggapin, bahala siya sa buhay niya. Basta sinabi mo ng totoo. Amen? Pag sinabi yung truth, katotohanan, kasi, pag patong-patong ang iyong, pabigat na pabigat ang iyong pagkakamali, kasi, dinadagdagan mo pa ng kasinungalingan. Amen? Brother, white lies lang, white lies. Huwag kang maniwala sa white lies. Yun ang magdadala sa impyerno. Totoo? Wala po nakalagay sa Biblia, white lies. Lahat ng kasinungalingan masama. At ang ama ng kasinungalingan, si Satanas. Ang nagsasabi ng katotohanan ay kay Kristo. At pag nagsasabi ka ng katotohanan, yung matagal nang humihingi ng hustisya ng mga tao, makakatanggap sila ng hustisya. Alam mo, ang Biblia, masakit po ang katotohanan. No? Pero kailangan mo sabihin ang totoo. What does the Bible say about telling the truth even if it hurts? Kung mahal mo ang isang tao, huwag mo siyang ikonsente. Sabihin mo yung mali niya na ugali. Kayo naman, na mga pinagsabihan, tao, dalawa po yan eh. Yung constructive at destructive criticism. Ang constructive criticism, pinupuna ka, sinasabi yung pagkakamali mo dahil gusto niya na maituwid ang iyong pagkakamali. Itong mga maninirang puri, walang ginawa yan kundi siraan ka ng siraan. Ang tawag doon, destructive criticism. Walang intensyon yan na maganda, kundi manira lang ng kapwa niya tao. Akala mo naman, matuwid na matuwid siya. Di ba? Dapat malaman yung dalawang bagay na yan. Sa criticism, dalawa po yan, destructive criticism at constructive criticism. Amen? Doon ka sa constructive.
Pag sinabihan ka ng kaibigan mo, huwag kang masaktan. Ha? Pag sinabihan ka, baguhin mo yung ugali mo. Alisin mo pagkasumpungin mo. Tapos magagal, buhay ko to, wala kang pakialam. Di ba? Mayroong mga taong ganon. Sasagutin ka ng pabalang. Aba, iiwanan ka ng kaibigan mo. Di mo alam siya nakakakita ng pagkakamali mo. Huwag ka maging sumpungin. Amen po ba? Kasi ganito ako. Hindi, mayroong fruits of the Holy Spirit, self-control. Amen? Palapakan natin si El Shaddai. No? Amen po ba? Okay. The Bible promotes telling the truth, emphasizing its divine attributes and moral obligation for believers, even when it difficult or causes pain. Keyverse, tama. Ha? Ano ang ibig sabihin nito? The Bible promotes telling the truth, emphasizing its divine attribute and moral obligation for believers. Obligasyon mo bilang mananampalataya na pagsabihan ang iyong kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Amen? Okay. In Ephesians 4:15, nakalagay dito, Ephesians 4:15, state to speak the truth. Speak the truth in love and indicating truth. Dealing should be done with kindness and compassion, not just a blunt statement, while God desists lying. The emphasis in the speaking that the truth is the way that is helpful for building others up rather than being deceitful or harmful. So, sinabi ni San Pablo, doon, ang approach mo naman, dapat maganda with love. Speak the truth in love. Hindi yung nagsasabi ka ng totoo, pero judgmental ka. Parang siya, halika, sumunod ka sa akin, dumalo ka sa gawain. Kaya kaganyan-ganyan ang buhay mo kasi malayo ka sa Diyos. O hindi mo maakay yung taong yun. Bakit? Without love. Ang iyong ginawa, hinatulan mo na siya. Sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, huwag kang magiging judgmental. Amen po ba? Sabi ni San Pablo Apostol, speak the truth in love. Magsabi ka ng totoo, pero lagyan mo ng pagmamahal, pag-ibig. Pag nakita ng tao may concern ka, tatanggapin niya yung katotohanan. Amen? Okay? Based on 2 Timothy 4, the message today is the truth hurts. Oh my God, I think today you may be hurt by the truth that came from the Bible, the Word of God, but it will be better for your future. The truth hurts in us a good friend. A good friend that I am, I will tell you the truth sapagkat
ang katotohanan lang ay siyang pwedeng makapagpalaya sa tao. Wala nang iba pa. Ha? Kaya lang, ang sabi, ang katotohanan daw masakit, sabi dito. Sabi dito sa ating binasa, by the truth that came from the Bible, the Word of God, but it will be better for your future. The truth hurts. Ayan Ang katotohanan, napakasakit talaga. Pero ang sagot ng John 8:32. Anong sagot ng John 8:32? You will know the truth, and the truth will set you free. Malikilala niyo ang katotohanan, at ang katotohanan ito ay siyang magpapalaya sa inyo. Lahat ng aspeto ng buhay, katotohanan lang magpapalaya sa iyo. Bisyo, katotohanan lang magpapalaya sa iyo. Ugali, katotohanan lang magpapalaya sa iyo. Amen? I-apply mo to 4 aspect of life: spiritual, material, financial, physical. Kung gusto mo makalaya sa matagal mo nang tinanim na sama ng loob at galit, magpatawad ka na. Amen? Kung gusto mo makalaya sa utang, manalangin ka sa Diyos, Lord, panghingi ng pambayad sa utang. At ititigil ko na, Lord, ang pangungutang. At sabi ni Lord, ang anak ng Diyos, siya na ang magpapahiram. Alam mo ba, iba ang utang sa hiram? Sa hiram, walang tubo. Nakalagay doon sa Bible, huwag niyong pahindian ang mga taong nanghihiram sa inyo. Lista mo sa tubig. Pero pag utang ay utang. Pero ang utang na loob, pinakamahirap bayaran. Kasi hanggang buhay ka, tatanawin mo na utang na loob yung ginawa sa iyo ng tao. Amen? Palapakan natin si Lord. Woo! Naintindihan niyo yung sinabi ko? Number 3. What did Jesus say about hurts feeling? Yung mga taong alam mo yung heart feelings, yung may mga taong ang tawag nun? Yung madaling magtampo kasi nasaktan sila. No? Anong tawag nun? Mga sensitive. Mga sensitibo. Amen po ba? Ito. What did Jesus say about hurts feeling? Because God doesn't ever want you to suffer any of the pain that comes from unforgiveness. Ayaw ni Lord na mag-suffer ka. Kaya nga hindi ka makamove on kasi hindi ka pa rin nagbigay, nagpatawad. Kaya pumapangit ka kasi nakasimangot ka lagi. Amen po ba? Patawarin mo na yan. Bahala na ang Diyos. Alam mo sinabi ng Panginoon, pag hindi ibinalik sa iyo ng tao, ang Diyos ang magbabalik sa iyo. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa. Amen? Kaya para sinabi ni Lord, magpatawad ka na. In Matthew chapter 5, verse 44, Jesus says, but I say to you, love your enemies. Yan pala sinabi ni Lord. Bless do who curse you. Pati yung mga taong sinusumpa ka, wag mong sumpain sila. Panalangin mong pagpalain mo sila, Lord. Do good, those who hate you.
Yung mga nagagalit sa iyo, bigyan mo ng itlog at pinya na matamis. Pag kinain nila yon, magbabago isip na, ano ba yung taong ito? Ha? Siniraan ko na, galit na ako, binigyan pa ako. Yon. That is the power of giving. Ang taong mapagbigay, pati kaaway niya, ay kanyang maaayos. Palakpakan natin si Lord. Amen. Amen. Oh, yan sinabi ni Lord. Ha? Do good those who hate you. Sabi pa sa isang sinabi nito, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Yung mga nagpe-persecute sa iyo, sabi ni Lord, ipanalangin mo daw sila. Amen? Alam mo, mayroon akong best friend, sabi niya, alam mo, kawawa yung taong yan. No? Bakit? Wala namang kasalanan yung isang tao. Sinisiraan niya, pinipersecute niya. Ha? Don't judge because you are not judged. Amen mo ba? Don't persecute. Ha? You are not persecutor. Amen po ba? Bless. Pagpalain mong taong yan. Jack, ibabalik sa iyo ng Diyos masaganang biyaya at pagpapala. Amen? Amen! Ayan. Number 4. Why does God want us to tell the truth? Bakit gusto ni Lord na magsabi tayo ng katotohanan? Truth-telling is a moral principle to be followed because God is truth and we want to be in a close relationship with God. Pag nagsasabi ka daw ng totoo, maniwala ka, ito'y prinsipyo ng Diyos, magiging close ka kay Lord. Amen po ba? The only way to draw close to the truth is to be truthful. In other words, God's law is not only prescripted. God tell us to tell the truth. It is also descripted. God described Himself as truth. Siya mismo nagsabi, ako ito, ang katotohanan. Dinidescribe ni Lord, I am the truth. Ang sabi ng John 14:6, I am the way, I am the truth, I am the life, and no man come to the Father except through me. Amen po ba? No? Kaya, yung mga witnesses, papatong yung kamay nila sa Bible. Nothing but the truth. Amen? Kasi, ang sinasabi doon, huwag kang magsisinungaling. Magsasabi ka ng totoo. Amen? Baka patayin nila ako, sir. Don't worry. I will give you protection program. Ilalagay ka sa safe house. May bodyguard. O sinong gagalaw sa iyo? Pag nagsasabi ka ng totoo, bibigyan ka pa nila ng anong tawag nun? Protection, witness protection program. Ngayon, kung wala na magsasabi ng totoo, walang makatanggap ng justice. Tama yung ating pag-aaral. When you tell the truth, justice is done. Amen? Lying lead to injustice. Purihin ng Panginoon, no?
Woo! Okay. Panghuli na tayo, ha? How to tell the truth when it's hard. A deep-seated struggles to tell a difficult truth. Number 1, set your intention. Lahat ng bagay, mahalaga yung motibo, yung intention mo. Ha? Amen? Gusto mo mabuhay na masaya, gusto mo mabuhay na may kalayaan, yun ang intention mo, kaya nagsabi ka ng totoo. Amen? Anong intention mo? Kasi kakandidato ako sa isang taon. Malalaman din ng tao yun. Amen? Ay, nako. Number 2, how to tell the truth when it's hard, a deep, sabi dito, number 2, acknowledge possible sensitively. Acknowledge possible sensitively. Pag nagsasabi ka ng totoo, mayroong posible na mangyayari sa iyo. Amen? Pag wala kang witness protection program, huwag ka na magsabi, mamamatay ka. Kasi ang pera, pwede mag-utos para patayin ka. Sa Cavite, 5,000 lang. Patay ka na. Bakit? Kausapin mo lang yung mga lasinggo doon, sa probinsya. At tuba lang, katapat niyan. Amen po ba? Pero alam mo, yung nagsasabi ng totoo, kahit patayin mo yan, ililigtas pa rin ni Yahweh El Shaddai yan. Amen? Amen po ba? So, number 3, open the door to feedback. Lahat ng bagay, titingnan mo yung balik yung feedback. Uy, anong feedback doon sa ginawa mo doon? Pag maganda ginawa mo, maganda ang feedback. Pag masama ginawa mo, naku, masama rin ang feedback. Amen po ba? Yan. At panghuli, understand the bigger picture. And the bigger picture. Understand the bigger picture. Ako ang tinitinan ko dyan yung mga nagsasabi ng katotohanan, yung bigger picture, ang tao ang mag-aangat sa kanila. Amen? Amen po ba? No? So, yan lagi tandaan natin. Ang Diyos hindi natutulog. Ang Diyos alam niya ang totoo. Amen? Alam ng Diyos na gusto mo nang mag-for good, kaya lang wala ka pang kwarta. Sasabihin ni Lord, sige, gusto mo talaga mag-for good? Upo, Lord. Ang amo mo, maraming pera yan, kakausapin ko, nabigyan ka ng $250,000. Bakit may imposible ba sa Diyos? Walang imposible sa Panginoon. Amen? Sabihin mo, ako yun! Tawa-tawa sa akin si Ramona. Ano ba pangalan mo talaga? Ramona o Muna? Ay, Romana pala. Ang tagal niya sa amo niya, kaya pamamanahan ni Lord yan ng maraming pera. Palapakan natin si El Shaddai, magsitayo na tayo. So, naintindihan yung topic natin? Yun. Sabi mo sa katabi mo, tayong lahat gusto ni Lord. Gusto ni Lord. Amen. Magiging
totoo. Totoo. Amen. Amen. Taas ang kamay, taas ang kamay. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, taas nyo yung mga prayer requests, inyong mga bag. Hallelujah. Ang salita mo, Lord, tunay at totoo. Pagpalain mo po ang mga dala-dala ng aking mga kapatid, ang kanilang mga prayer requests, kanilang mga handog, pagpalain mo kanilang mga wallet, bag, at ganun din ang mga kapatid naming na nakikinig, nanonood sa Facebook at sa YouTube. Sa iyo namin, ibinabalik ang lahat ng papurit pasalamat. Iyo ang lahat ng ito sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen! Amen. God bless you all.